Tapos meron pa akong binasa na other version para daw talaga na ma-overcome natin what's overwhelming us. Magtiwala daw tayo sa Panginoon talaga. Naalala niyo yung si Jesus, humarap siya sa, nag-preach siya, tapos humarap siya sa libo-libong mga tao. Tapos, yung mga libo-libong mga tao na yon biglang nagutom, kaya kailangan niyang pakainin. Kumbaga, kung normal lang na tao yon, di ba nakaka-overwhelm? Parang, ano meron tayo dito? Di ba? Meron lang tayo 5 loaves and 2 fishes. Paano yan? Pero dahil si Jesus, tumingin siya sa langit, nag-pray siya sa Ama, di ba? Yung parang overwhelming situation na yon, di ba? Na-overcome, nagkaroon ng solusyon. Kaya sabi mo nga sa katabi mo, magkakaroon ng solusyon yan. Di ba? Sabi mo, magtiwala ka lang. Sabi mo, tiwala ka lang sa Diyos. Di ba? Siyang bahala sa'yo. Di ba? And minsan naman, yung kaninang nasa sense ni Syra, tapos nasa sense din ni Rachel, na minsan naman, kaya tayo nagkakaroon ng heaviness, ay ang tawag doon, self-inflicted na heaviness. Na minsan nakakaranas tayo ng kabigatan kasi ikaw rin ang may kasalanan. So, paunang pa lang yan, kumbaga parang sermon. Na minsan, kaya tayo nakakaranas ng bigat kasi kasalanan din natin. Kaya mamaya, parang magre-reflect tayo and mag-e-evaluate tayo kung ano yung mga dapat nating i-adjust. Okay? Tapos ngayon, bago ako magsimula, meron lang tayo kakantahin pala. Ayan. So, alam niyo yung happiness is to know the Savior. Let me remind you of this song na kapag na-joke mo na sa sarili mo o kaya naman na-declare mo na itong bagay na lang na to ang nagpapasaya sa akin, ibig sabihin malungkot ka na. Halimbawa, ang pagta-travel na lang ang nagpapasaya sa akin. Ang pagkakape na lang ang nagpapasaya sa akin. Diba? Itong tao na lang to ang nagpapasaya sa akin. May I remind you, this day today, na happiness is to know the Savior. Amen? Diba? Na minsan, ang akala mo happiness is money. Hindi. Happiness is to know the Savior. Okay, ganito siya ha. Happiness is to know the Savior, living a life within His favor, having a change in my behavior. Happiness is the Lord. Ulit. Happiness is to know the Savior, living a life within His favor, having a change in my behavior. Happiness is the Lord. Next stanza. Happiness is a new creation, Jesus and me, in close relation, having a part in His salvation. Happiness is the Lord. Real joy is mine, no matter if teardrops starts. I found the secret, it's Jesus in my heart. Happiness is to be forgiven, living a life that's worth the living, taking a trip that leads to heaven. Happiness is the Lord. Ulit, happiness is to know. Clap your hands, join with me. Within His favor, having a change in my behavior. Happiness is the Lord. Sa pa, happiness is a new creation, Jesus and me, in close relation, having a part in His salvation. Happiness is the Lord. Real joy is mine, no matter if the teardrops start. I found the secret, that's Jesus in my heart. Jesus in my... Ayan, may ganun kasi yun. Happiness is to be forgiven, living a life that's worth the living, taking a trip that leads to heaven. Happiness is the Lord. Next, happiness is the Lord. Happiness is the Lord. Amen. Palakpakan nga natin yung si Lord, yung hymn na yan. Naalala ko kasi nung nagkaroon kasi ako ng book na
lagi yon kapag, kunwari, devotion number 1, kakanta muna sila ng hymnals. Tapos habang binabasa ko lang yung hymnals, nakaka-encourage talaga. Tapos isa nga sa hymnals yan, yung Happiness is the Lord. Tapos, yun nga, kahit ako, na-revive ako sa part na yan na, oo nga, ang saya namin, galing sa Panginoon, hindi galing sa ibang bagay. Ngayon, kapag naaalala mo yan, di ba, mag-i-smile ka pa rin. Di ba? Sample nga dyan ng smile, ismilean mo nga yung katabi mo, di ba? Kasi happiness is the Lord. Sabihin mo nga sa katabi mo, happiness is the Lord. Di ba? Ang saya na kay Lord. Amen? Happiness is the Lord. So ngayon, let's proceed sa ating message. Ang title ng message natin for today is The New Way of Living. Tapos may subtitle dyan na Experiencing New Beginning by Having a New Way of Living. And so yan yung nilalagay talaga ni Lord sa heart ko, sa spirit ko, ini-impress niya. And yung verse nga natin, yung binasa ni Sister Karil kanina sa Acts 11:19-26, dun talaga yung unang pagkakataon na tinawag na mga Kristiyano, yung Kristiyano, di ba? Kaya at sa 2 Corinthians 5:17 sinasabi doon na if anyone is in Christ, taas ang kamay ng nakay Lord na, He is a new creation, the old has gone, the new has come. Wala na yung dating pagkatao, bago na ang lahat. Amen? Kaya ngayong August, di ba, we declare na month ito ng new beginning, kaya naman magkakaroon tayo ng new way of living. And inspired ito ng isang preacher, preaching ng isang preacher. Ayan, nakita ko siya sa nalimutan ko kung anong site yon. Pero actually 4 yon yung tinatopic niya doon. Pero hindi ko na siya natapos. Pero kaya 2 na lang yung i-deliver ko sa inyo. Parang nagsasalita siya doon tungkol sa casual na Kristiyano, tapos versus captivated na Christian. Pero again, disclaimer agad, hindi porket captivated yung parang kasi minsan may mga theological tayong mindset na, hindi naman biblical term yung captivated na yan. Kasi pinalaya naman talaga tayo ni Lord. Kumbaga parang sa sa modern lang na salita, yung mga ginagamit na mga nanliligaw. Di ba na, pinihag mo ang aking puso, kaya sa'yo na ito. Di ba? Parang ganon. Na ibig sabihin ng captivated Christian, yung masyado nang na-inlove kay Jesus, to the point na naibigay niya na ang lahat-lahat sa Panginoon. Tapos yung pangalawa pa, na kino-compare niya doon, is yung carnal Christian, tsaka committed Christian. Kaya ngayon, yung tungkol sa new way of living, ang declaration natin, tsaka ang i-claim natin mamaya, magiging tayo, yung tinatawag na captivated Christian. Kaya dito sa natin, next natin na slide, sabi dyan, what kind of Christian are you? Anong klase ka bang Kristiyano? So mag-start ka na ngayon na mag-evaluate sa sarili mo, wag sa iba, sa sarili mo. Diba? What kind of Christian are you? Ngayon, tingnan muna natin, ano ba ang ibig sabihin ng Christian? Originally, Christians were called followers of the way. Diba? Mababasa nyo ngayon sa Acts 24:14, Acts 11:26. Yung the way na pinepertain doon, si Jesus yon. Walang iba. And yun nga, yung Christian, kataga siya sa mga follower nga ni Jesus nung time na yon. And sabi nga sa next slide natin, it was a derogatory term. Kung tutuusin, sa kanila parang negative yung dating kapag sinabing Christian ka noon. Parang sa panahon natin ngayon, yung parang tinatopic kanina ni Alfred sa mga adult, na kapag Christian ka, baliw ka. Parang ganun yung noon. Na kapag Christian ka, tagasunod yan ng the way na yan. Yan, ni Jesus. Pero, di ba, as the years go by, na nandito na tayo sa panahon natin ngayon, pag sinabi naman na Christian, di ba, taas noot nating pinoproklama na Christian tayo kasi alam na natin yung katotohanan. And sa 1 Peter 4:16 nga, sinasabi doon na if you suffer as a Christian, do not be ashamed, but praise God that you bear that name. Amen ba dyan? Di ba? Na kung ikaw ay Kristiyano, praise God dahil dala-dala mo yung pangalan na yon. Amen po? Sa taas ang kamay ng proud na Kristiyano. Okay? So, yan yung ibig sabihin ng Christian. And sabi, being a Christian is not just adhering to the facts about Jesus. Diba? Hindi ka lang yung parang nag-agree tungkol sa katotohanan, patungkol kay Jesus. Sabi, a Christian is a person who
whose belief in Jesus causes them to follow Jesus, cultivate a relationship with Him, and apply His teaching to their life until they begin to look like Him. So yun pala ang pagiging Christian. Di ba? Na hindi ka lang na sumasang-ayon, kundi sumusunod ka na rin at ina-apply mo yung turo. And later on, magiging kagaya ka na niya. Amen po? Kaya tingnan mo nga yung katabi mo, kamukha na ba yan ni Jesus? Kasi yan ang goal natin. Yan ang goal ng isang Kristiyano. And noong 2009 kasi, si George Barna, ayan, so, ano yan, kapatid ni Barna. George Barna released a book called The Seven Faith Tribes, ayan, where he outlined the 7 main segments of faith in America. Barna quickly discovered that there were 2 main types of Christians who responded: casual Christians and captivated Christians. And doon nga sa book niya, and tinapik niya yan, yung tungkol sa casual, saka captivated, na ngayon ay i-discuss na natin. Sabi nyo nga casual. Kayo bahala kung casual or casual. Ayan. Or captivated. Kaya sabi nyo nga captivated. O ngayon, ano ang kaibahan na nila? Dito na kayo mag-evaluate. Sabi dito, the goal for casual Christians is moderation. Okay, pero the goal for captivated Christians is devotion. Kaya diyan ka pa lang, mag-iisip ka na, anong buhay ang meron ka? Yung laging in moderation o, di ba, devotion? Moderation, ito yung, huwag ka masyadong malakas mag-pray. Ma-offend sila. Yan, yun yung moderation. Di ba? Huwag mo ilalabas yung Bible mo dito sa school. Mapapaso yung mga classmate mo tsaka teacher mo. Moderation, ang tawag dyan. Pero devotion, ano man ang sabihin ng mga tao, proud ka sa Bible mo. Proud ka na ilagay sa resume mo that you are born again Christian. And proud ka rin na isa pamuhay yun. Amen? That is moderation tsaka devotion. Yan ang difference nila. Ngayon, ang sabi dyan, kaya naman tayo, mamimili na tayo ngayon, casual or captivated. So, sa pagsasalarawan ng AI, ganyan ang casual na Christian, yung nakaputi. Diba? Yung pag uma-attend ng church, amen. Amen ba? Amen. Yan, casual yan. Pero yung captivated, amen! Tinatapik pa yung katabi. Amen, di ba? Amen! Diba? Captivated, meaning to say, on fire. Burning. Di ba? Talagang nag-aapoy. Di ba? Casual, laging parang nakadepende sa feelings. Di ba? Dahil binadtrip siya nung driver na hindi nagbalik ng pamasahe niya, di ba? Kaya umakyat siya sa church. Di ba? Bad trip talaga. Pero captivated, kahit hindi, di ba? Kahit hindi binalik yung sukling 7, isipin niya na, pamasko ko na yung kay kuya, mag-worship ako kay Lord. Di ba? Sino yung mga ganon? Di ba? Casual or captivated. Yung so on fire talaga. So number 1, ang isa sa mga pagkakaiba ng casual tsaka captivated, casual Christians are Christians by culture. Pero ang captivated Christians are Christian by choice. Yun. Culture, ito yung, kasi Christian yung nanay ko, kaya Christian na rin ako. Di ba? Kasi yung Christian yung yung tawag doon, uso sa school eh. Ang daming mga victory doon. So, Christian na rin ako. Pero ang captivated pala by choice. Ito yung pinili mo na maging Christian. Pinili mong sumunod kay Lord. Di ba? So, yan, by choice yan. Kaya sabi ng Joshua 24:15, choose today whom you will serve. But as for me and my family, we will serve the Lord. Di ba? So, ayan yung sinasabi ni Joshua na, choose today. Di ba? Mamili ka. Choose to go. Diba? Choose today. Talagang mamili ka kung sino yung papakinggan mo, paglilingkuran mo. Bigla lang pumasok sa isip ko. Katanong kasi, choose to go. Choose today. Diba? Kung sino yung paglilingkuran mo.
Ang hirap ng yung talagang banal ka pero at the same time ma-joke ka rin. Kaya 'di ba? Oh, wow, banal. Amen, amen. We claim it. 'Di ba? So, yun nga na ang pagiging captivated Christian, yung pinipili mo na maglingkod sa Panginoon. Kaya nga, sabi nga diyan, you were created to worship. Dapat alamin mo 'yan. Dapat alam mo 'yan. The question is, who or what will you worship? Okay, ngayon, kapag hindi ka naman nag-decide, wala kang pinili. Sabi dyan, if you do nothing and choose nothing, the default is idolatry. Diba? So, yun pala yun. Diba? Kaya dapat mamili ka. Hindi pwedeng yung safe ka lang, play safe ka. Na, hindi, sige, para safe na lang. Lahat na lang ng religion ko, ng religion sa mundo, religion ko na rin. Diba? Iisa lang naman yan eh. Diba? Hindi ganon. Kasi kailangan mong mamili. Kaya ang ganda ng preaching ni Perry Stone, di ba? Na pinagkukumpara niya si Jesus sa ibang mga ginodiyos na mga tao. Na bakit si Buddha, wala kayong makikita na pinersik na mga, tsaka binlaspim na mga taga-Paris, si Buddha. Di ba? Bakit sa tuwing may binablasphemy, si Jesus palagi? Di ba? Bakit pag Christianity ang pinag-uusapan, galit lahat? 'Di ba? Pero si Buddha, si Confucius, walang di ba? Walang gumagaya-gaya, walang gumagawa ng memes. Laging si Jesus yung binablaspheme. 'Di ba? When it comes sa mga kaisipan ng Bible, mga prayer, bakit kinokontra, pine-persecute? Pero sila Allah, sila Buddha, wala man lang persecutor. Bakit si Jesus palagi ang kinokontra? Kasi totoo siya. 'Di ba? And whenever kasi na si Jesus, naghari na yan sa buhay ng tao at sa puso ng tao, di ba? Yung buhay nun, ano mangyayari? Magbabagong talaga. Amen? Amen. Kaya yan ang kaibahan, ha? Di ba? Ni Jesus sa iba. Sa ibang mga Diyos. Si Jesus, pag nag-pray ka sa Kanya, papakinggan ka talaga niya. Sasagutin ka niya. Di ba? Pero ang ibang Diyos, di ba? Tingnan mo, yung mga labi nila doon, mga libingan, nandoon. Pero si Jesus, kaya alam mong sumasagot siya sa panalangin kasi andun siya. Buhay siya, magpakailanman. Amen? Di ba? Amen? Kasi kahit pumunta ko doon sa Jerusalem, tignan mo yung libingan niya, wala na doon. Bakit? Kasi nabuhay na nga siya. Amen? Kaya ang Kristyanismo, ang Diyos natin, totoo. Amen? Siya ay nagpapagaling, siya ay sumasagot ng panalangin, di ba? Siya talaga ay nagbabago ng buhay. Yan ang Diyos natin. That is my God! Hallelujah! Amen? Amen. Di ba? So yan ang kaibahan. Di ba? Kaya naman, dapat maging captivated Christian ka talaga na talagang ma-inlove ka kay Jesus. Okay? Kaya pangalawa, sabi nga dyan, casual Christians believe the basics. Pero captivated Christian study the scripture. Amen? Ang casual Christian, amen. Amen po, pastor. Pero pagdating ng bahay, walang paki sa Bible. Hindi nag-aaral ng Bible. Ang captivated Christian, hindi lang siya nakikinig ng Word of God tuwing linggo. Hindi lang sumasabay tuwing scripture reading. Kundi kahit sa bahay, nag-aaral ng Bible. May sariling devotion, may sariling stabilobos, di ba? May sariling mga ballpen para talagang makapag-aral siya ng maayos. May kwaderno siyang ginagamit, di ba? Kwaderno, notebook yan ha. Yan, kwaderno, notebook. Yan, di ba? Talaga namang inaayos niya ang pagbabasa niya ng Bible. Di ba? So yan ang captivated Christian. Kasi nga, sabi nga, tingnan nyo, sabi ng James 2:19-20, kung ganyan lang kasi tayo, ka-casual, sabi niya, you believe that there is one God. Sabi niya, good. Even the demons believe that and shudder. Diba? Naniniwala kayo sa Diyos? Mabuti yan. Pero alam niyo ba na ang demonyo naniniwala rin at nanginginig pa nga? Ngayon, ano ang kaibahan ng casual sa captivated? Hindi lang sila naniniwala. Gusto pa nilang makilala, di ba yung pinapaniwalaan nila? Amen? Gusto pa nila na maging sweet sa Panginoon araw-araw. Di ba? Gusto nilang talaga namang makilala pa ng lubusan si Lord. Kaya they study the Word of God. Yan naman yung mga ginagawa nyo sa life group, sa mga YA, sa adult. Huwag kayong ma-open kapag ganyan na chinecheck yung Bible reading nyo. Kasi chinecheck namin kung talagang lumalago kayong Kristiyano. Di ba?
Kasi hindi tayo lalagong na bilang Kristiyano kung walang checking na nagaganap. Kung walang pag-evaluate na nagaganap. Diba? Ito bang si Ella nagde-devotion na to? Patingin nga ng Ella ng devotion mo. O sige, magsasabi ako ng verse ha. Sabihin mo kung patungkol saan yung verse na yon. Diba? Luke 6:38, Ella. Giving po. Ay, good! Ting! Diba? Kaya makikita mo, ay, nag-aaral to ng Bible. Diba? So, ganun. Diba? Tagdan, Gab, Malakay 3:10. Forgiveness po. Mali ka. Tungkol sa tithes yon. Diba? Kaya dapat, yun nga, they study the scripture. Diba? And yun nga, kailangan magkaroon kasi tayo ng kaibahan eh. Sa casual lang, tsaka captivated. Kaya sabi nga, most Christians read about the Bible more than they read the Bible. Diba? So, which is mali. Diba? Kasi yung iba, nag-aaral lang patungkol sa Bible. Pero hindi nila talagang binabasa yung kanilang Bible. Kaya nga si Oswald Chambers, ang galing niya, diba? Dun sa Atmosphere His Highest, sabi niya dun sa book niyang yun, this is not a substitute for your Bible. Diba? Basahin niyo pa rin ang Bible niyo. Kasi marami, sinamba na yung Atmosphere His Highest, na talagang binible na yun. Kala nila, yun na yung Bible, di ba? So, sabi ni Oswald doon, hindi ito substitute sa Bible, ha? Makakatulong lang to. Pero basahin nyo yung Bible nyo. Amen? Kaya ganun din sa mga Kristiyano, they know about God, but they do not know God. Kasi magkaiba yun. Di ba? Na alam mo yung patungkol sa Diyos, pero alam mo rin kung sino siya. Dapat alam mo rin kung ano yung pagkakakilala mo sa Kanya. Sino ba siya sa buhay mo? Diba? Dapat may ugnayan at relasyon ka. Okay? And then, sunod naman, number 3, casual Christians pray only during a crisis or crisis. Kapag may problema lang, naku, nagkasakit na. Let's pray. Diba? Naku, ayan na, may bagyo na. Let's pray. Diba? Pero, ang captivated Christians, they talk to God every day. Amen? Kaya kapag nagkaroon naman ng crisis, alam nila ang gagawin. Di ba? Alam nila kung paano ipapanatag yung loob nila. Kasi they talk to God every day. Huy, magkakaroon daw ng malakas na lindol. Di ba? Alam ko, sa Psalm 91, siya ang magpoprotekta sa akin. Di ba? So, dahil nakikipag-usap at ugnayan ka sa Diyos, hindi ka kinakabahan kung may crisis man. Amen? Alam mo kung anong gagawin kasi nakausap mo na si Lord. Yan nga nakaka-touch yung portion, di ba, nalimutan ko lang kung anong particular verse na yon, na sinasabi ng Panginoon sa Bible na hindi daw siya gumagawa ng kahit anong movement o yung plano niya nang hindi niya pinapaalam sa lingkod niya. Di ba? Yung mga secret niya. Di ba? Nakakatuwa na, yun nga, may mga kinakausap siya gaya ni Moses, Abraham, di ba? And tayo, habang pinag-aaralan natin to, hindi ba tayo napapaisip, sana ganun din kami. Di ba? Na bago gumawa ang Diyos ng kahit anong bagay dito sa mundo, ipaalam niya muna sa amin. Di ba? Nakaka-touch, di ba? Pag minsan, halimbawa sa klase, alam mo na, may quiz. Kasi sinabi sa'yo ng teacher mo, kasi favorite ka. Di ba? Uy, may quiz tayo bukas ha. Pero hindi alam ng iba, mag-ano ka na. Pero syempre, bawal yon, di ba? Mag-review ka na. Diba? Kaya naman si 10-10, todo review na. Kasi bukas nga, may quiz. May tawag doon, surprise quiz. Diba? Surprise quiz. Diba? Pero syempre, maganda rin, yung lagi mong kinakausap din yung notebook mo. Para magka-surprise quiz man, diba? Alam mo kung ano yung sagot. Diba? So, ganun ang Panginoon. Diba? Na bago siya gumawa ng isang bagay, pinapaalam niya muna. Diba? Kaya nga minsan, may mga nagtatanong sa inyo, Pastor, pwede ba ako mag-apply sa ganito? Diba? Gusto mo sagutin, mag-pray ka. Diba? Para malaman mo. Kasi hindi naman ako yung magtatrabaho. Pastor, pwede ba ako mag-enroll sa ganito? Mag-pray ka. Diba? Pastor, sasagutin ko ba tong manliligaw ko? Ay, oo, oo. Diba? O, mag-pray ka, aba? Diba? Tanungin mo si Lord kasi nagsasalita siya. Okay? Hindi lang siya sa crisis dapat, kinakausap, kundi everyday. Sabi mga sa katabi mo, araw-araw.
Ayan. Kaya sabi nga, Philippians 4:6, don't worry about anything. Instead, pray about everything. Ayan, everything. Lahat ng bagay, sabihin natin sa Panginoon. Tingnan nyo to, sabi, God wants you to be your daily planner, not just your crisis or crisis manager. Tama ba? Diba? Kaya dapat araw-araw, tanungin mo si Lord, Lord, Monday ngayon, anong gusto mong gawin ko? Diba? Umattend ka ng OBS, mamayang gabi. Huwag ka cellphone ng cellphone. Diba? Huwag ka laro ng laro dyan. Diba? Dapat tinatanong natin ng ganun si Lord eh. Lord, anong gagawin ko Monday ngayon? Nakaka-boring. May OBS kayo mamaya. Huwag kang makipag-date dyan sa dalawang boyfriend mo. Magtigil ka. Diba? Although hindi ganun si Lord. Ako lang yon. Diba? Dapat tinatanong mo kasi si Lord nang magkaroon ng saysay ang buhay natin. Amen? Diba? Amen. Okay? Kaya sabi nga dyan, next naman. Number 4, casual Christians are motivated by obligation. Captivated Christians are motivated by love. Ayan. So, ang casual Christian, obligasyon na lang. Bayat, tugtog na naman. Worship kayo. Di ba? Yung mga tambourine dancer, may love pa rin ba yan? Obligasyon na lang. Yung mga outreach natin, obligasyon ba yan o by love pa rin? Dapat by love. Kasi captivated Christians are motivated by love. Kasi sinabi lang ni pastor pinag-utos lagot daw, i-DDA daw Diba? So obligasyon na yon. Pero captivated Christians are motivated by love. Amen po? Amen. Dapat mahal mo pa rin yung ginagawa mo. Number 5, casual Christians attend church when it's convenient. Pero captivated Christians practice a lifestyle of community. Yun, di ba? So, kapag ang casual Christians, uma-attend dahil sa convenient lang. Uy, attend tayo ngayon. Ganda ng araw, Diba? Pero pag umuulan, tulog na tayo. Diba? So, convenient ang tawag doon. Ang init. Huwag na tayo mag-outreach. Diba? Hayaan na natin yung mga bata doon. Diba? So, lang yon, convenient. Pero, practice of lifestyle of community, ibig sabihin, yung attend ka, kahit anong mangyari. Diba? Kahit may pagkain, wala. Diba? A-attend ka. Amen? Sabi mo sa katabi mo, amen? Yan dapat ang captivated Christians. Kaya sabi nga ng Hebrews 10:26, let us not neglect our meeting together. Sabi nyo nga, neglect. Huwag daw ganun. Huwag nyo daw ine-neglect, pababayaan. As some people do. But encourage one another, especially now that the day of His return is drawing near. Alam nyo kung kailan mas masayang magsimba? Ngayon. Bakit? Kasi paparating na si Lord ulit. Di ba? Alam natin na malapit nang dumating si Lord. Di ba? Kaya naman kung meron panahon na talaga namang ang sipag-sipag natin, di ba? Ang sikap-sikap, ang tiyaga-tiyagang umattend, ang saya-saya, ngayon na yon. Bakit? His return is drawing near. Sabi mo sa sarili mo, malapit na. Di ba? Kasi ang hirap naman nun, kung kailan malapit na, doon ka sumuko. Di ba? Kaya may mga, tayo sa mga kaibigan natin, barkada natin, di ba? Pag mga ganon, yung kunwari, may mga trip kayo, uy, huwag na tayo susuko. Di ba? Malapit, konti na lang. 1 kilometer na lang, okay na yan. Gising ka na. Di ba? So kasi, malapit nang dumating si Lord, kaya dapat magsipag na tayo. Ano mang problema, ano mang suliranin, andyan ka dapat. Okay? Sabi mo sa katabi mo, asahan kita ha. Number 6, casual Christians live like everyone else. Captivated Christians live differently. Sabi nyo, differently. Yan. So, ibig sabihin yan, ang casual Christians, kung ano lang yung nakikita. Uy, TikTok, no? Diba? Ay, ano daw? Kaya ina-apply kahit sa church. This is the day. This is the day pa daw. Diba? Pero pang TikTok yung mga step. Diba? Pero pag captivated Christians, they live differently. Ano man yung nakikita nila sa iba sila. Diba? Hindi nila ina-apply sa mga sarili nila. Ako, gino-joke ko lang minsan yung mga nakikita ko sa Facebook na yung mga uso ng mga kabataan ngayon. Pero corny talaga ako. Diba? Sa mga ginagawa lang nating biro yan. Pero
Hindi ko sinasapamuhay yan. Ganari, pag nag-uusap kami ni Ate Mer sa bahay, hindi nyo ako marinig, keme, beke. Ano, yung mga gay words, hanggang dito lang yan, joke lang yun. Pero yung isa sa pamuhay, di ba? Hindi talaga. Kasi, we live differently. Tawang-tawa kayo, no? Bakit? Sinasabi nyo. Di ba? Yung, ay, ang syongit naman niya, ganyan-ganyan. Di ba? Hindi nyo hindi nyo mariringgan si Ate Mer sa bahay na ganon kasi we live differently. Di ba? Dito ka lang din. Ginagawa lang din nating biro yung kapag kung liligaya ka sa... Di ba? Pero hindi na namin kinakantayan. Di ba? Hindi na namin pinapatugtog yan sa bahay. Ang pinapatugtog na natin, Christian song na. Di ba? Sinasabi ko lang yung mga di ko kaya, pero hindi ko na pinapatugtog yun. Kasi we live na differently. And sanayin mo na ang sarili mo. Na kung ito ang uso, nakita niyo yung intro ng The Chosen. Di ba? Yung mga isda, pag ganun yung yung langoy, pero yung The Chosen, di ba? Ano ba ang nila? Basta different. Yung pag ganun, di ba? Ito yung agos, pero pabaliktad. Yung swim ng isda. So, ang ibig sabihin kasi nun, maging iba tayo sa iba. Diba? Kung ang trend sa mga kaklase mo, nagkokopyahan, ikaw iba ka, mag-aaral kang mabuti. Amen? Nang sa gayon, sabihin man, magna cum laude! Diba? Talagang taas noo ka. Diba? Kasi, alam mo na, nag-aral ako niyan. Hindi ko yan kinopya. Dun sa cum laude. Diba? Kaya nga, minsan nakakaasar yung ganun, diba? Kung sino pa yung top 1, yun yung nangopya lang dun sa top 2. Nabot ako yung top 1 pinakopya ko lang yun eh. Pero dapat hindi iba kayo. Diba? Ang uso sa mga trabaho ngayon, diba? Yung kabit-kabitan. Diba? Yung, uy, ganda mo naman. Pwedeng hingi ako ng number mo. Kahit may asawa na. Diba? Kaya dapat live differently. Sabi mo sa katabi mo, iba ka na. Diba? Kaya, yun ang dapat nating alalahanin. Sabi nga, Romans 12:2, do not copy the behavior and customs of this world, but let God transform you into a new person, changing the way you think. Amen? Huwag mo daw gagayahin. Huwag mo daw kokopyahin. Ano man yung nakikita mo dito sa mundo, kundi i-transform mo ang pag-iisip mo sa pamamagitan ng salita ng Diyos. Tsaka alam nyo ang ayos ulit ng isip ko nung nakaraan. Di ba sabi ko, laging ganon. Yung kapag, kunwari, pag alam ko magulo isip ko, ina-uninstall, hindi, may mga ganto sa atin yung dine-deactivate. Ako naman, ina-uninstall ko lang yung Facebook. Di ba? Pero alam nyo, every time na ginagawa ko yun, lumilinaw talaga. Nagkakaroon ng maayos na pag-iisip. Yung isip ko, nakakapag-isip ako ng maayos. And alam nyo, minsan tayo, bakit ganyan kayo mag-isip? Minsan, ang dumi ng isip natin. Diba? Bakit ang gulo-gulo? Panay ka kasi Facebook. Diba? Sabi nga dun sa video na sinend sa akin ni Ate Mer, ang social media pala daw natin at paggamit ng cellphone, actually dapat 1 hour lang. Kung gusto nyong maging productive, kung para maiwasan ng depression, hindi kayo malungkot, bawasan nyo yung screen time pag sa cellphone nyo. Pero ngayon, kahapon, sa mga convo namin nila Sai, nila Adrian, kakaiba talaga mga kabataan ngayon. 1 hour mo lang hindi pinagsa-cellphone. Wala na, hindi na, madedepress na, may ADHD na. Wala na, hindi na mapakali. Diba? Kaya nga, sabi ng isang preacher, malalaman mo daw kung addict ka na sa cellphone, kung 1 hour pa lang, hindi ka na mapakali na hindi mahawakan cellphone mo. Diba? Kaya ganyan ang trend sa mga kabataan ngayon. Kahit nga adult, kahit matanda, cellphone. Kaya hindi maging maayos ang pakiramdam, cellphone ng cellphone. Diba? Kasi andyan ang inggit, palagi. Sabi nga ang term ni Robert Slardon, ang Instagram nga daw, irritation yan eh. Diba bakit? Kasi inggit ka sa ganto, nakapunta siya sa ganto, ka-holding hands niya si ganto. Kaya ikaw, mararamdaman mo, pag wala kang kaganon, talaga naman, di ba? Kaya minsan, kailangan din, tama yung mga sinasabi ng nanay nyo.
Alam mo ba't ka ganyan? Kaka-cellphone mo yan. Di ba? Kaya sabi mo nga sa katabi mo, kaka-cellphone mo yan. Di ba? Kaya ayusin natin. Di ba? I-budget natin. I-manage natin. Again. Listen to what I say. Hindi masama ang cellphone. Di ba? Pwede nga magamit yan sa ebanghelyo. Pero wag sobra. Ha? Wag niyong susobrahan to the point na happiness is to hold my cellphone living a life with that addiction. Happiness is to know the Savior. Diba? Kaya minsan, ayan, dapat, iwasan natin yung ganyan. Amen? Amen. Meron nga yung may nag-post, sabi niya, tinag niya yung asawa niya, sabi niya, ang pera ay ingatan. Shopee ay iwasan. Diba? Kasi nga, kaka-scroll mo dyan, akala mo, scroll ka lang. Ay, ano ngayon? 8:15 ngayon. Diba? Shopee 8:15 ngayon. Tingnan ko nga. Ay, 8:08 ngayon, Oh, 9:09. Tingnan ko lang. Tingin-tingin lang ako. Maya-maya, na-check out mo na. Maya-maya, may kumakatok na. Shopee! Shopee! Di ba? Yung 200 mo. Woo! Di ba? Yung 5 Di ba? Ganun na lang yun. Di ba? Kasi, kakaganon. Naintindihan? Di ba? Kaya sabi mo sa katabi mo, bawasan ng cellphone. Yan. Okay, number 7. Ito, last na to. Sabi dyan, for casual Christians, faith is an accessory. Pero, for captivated Christians, faith is necessity. Okay? Accessory, meaning to say, yung sabit-sabit lang dyan. Di ba? Yung parang kwintas, may cross. Christian ako. Christian. Diba? Pag bibili ng Christian shirt, Christian ako. Oh, God is able. Christian ako. Di ba? Faith is an accessory. Di ba? WWJ, 10 WWJD, Christian ako, tingnan nyo. Di ba? Pero, di ba, sa captivated Christians, faith is a necessity. Kailangan. Kulang ang buhay mo kung wala yan. Amen? Where would I be if you have not been by my side? Di ba? Yan ang sabi ni Don Moen. Di ba? Saan kaya ako pupulutin kung wala si Jesus? Di ba? So, faith is necessity. Kaya nga sabi ng Philippians 3:8, yes, everything else is worthless when compared with the infinite value of knowing Christ Jesus, my Lord. Sabi, for His sake, I have discarded everything else, counting it all as garbage so that I could gain Christ. Kaya naman dapat mas pahalagahan natin yung pananampalataya natin. Kaya di ba nakaka-bless yan si Apostle Paul? For to me to live is Christ, and to die is gain. Para sa kanya, hindi mahalaga sa kanya mabuhay o mamatay. Kasi alam niyang na kay Jesus siya. Tayo ngayon, di ba, takot tayong mamatay. Takot tayong magkasakit. Di ba, takot tayong mawala ng pera. Pero si Apostle Paul, lahat ng yun hindi niya kinatakutan. Sa kanya pa nga galing that nothing shall separate us from the love of God. Ni kahubaran, ni kawalan, ni height, nor depth. Di ba? Nothing shall able to separate us from the love of God. Kaya kapag ikaw mahal na mahal mo si Lord, wala kang kakatakutan. Lahat ng bagay, garbage para sa'yo. Alokin ka ng 1,000,000, merong ganyan ng Diyos ko. Di ba? Basta't sa Kanya ko. Di ba? Laging ganon, di ba? Althea, sali ka. Sex bomb dancer. Di ba? Oh. Di ba? 20,000 per minute. Oh, palaki ng palaki. Offer kada preaching. Di ba? So, pero si Althea, dahil sa Diyos siya, ay, tambourine dancer po ako. Sa King of Kings and Lord of Lords lang po ako sasayaw. Hindi po ako sasayaw kay Bossing o kaya kay Willie. Di ba? Sasayaw ako sa Hari ng mga hari at Diyos ng mga Diyos. Kasi Christian ako. Amen? Para sa Kanya, mahalaga si Jesus. Kaya sabi mo nga sa katabi mo, ganyan din ba si Lord sa'yo? Di ba? Na kahit kunin na ang lahat sa'yo, wag lang si Jesus. Di ba? Talagang, anong version ni Anne Graham Lotz? Yun? Take the whole world, but give me Jesus. Di ba? Kaya sabi nga, Jesus deserves to be your one and only, not one and many.
Amen po? Kaya yan ang sinasabi. Kaya ang tanong dyan, are you a casual Christian or captivated Christians? Diba? Kaya sana po mamili na tayo. Casual or captivated Christians. Tapos ngayon kasi, parang, di ba, ito, gusto ko lang idagdag, sobrang kailangan natin to. Yung tungkol nga sa ito, being an answer to prayer. Panoorin niyo yung preaching ni Ate Mer ng Wednesday ha. Ang ganda kasi nun, yung tungkol sa wanted prayer partner. Tapos meron siyang diniscuss doon tungkol sa being unanswered prayer. Na ang totoo daw na may malasakit na prayer partner, ganito, Lord, i-bless niyo po si Gabi. Magkaroon po siya ng pamasahe. Pero, being a prayer partner, bilang may malasakit na prayer partner, alam mo na ganun pala yung kailangan niya, tapos meron ka, you can be an answer to her prayer. Naniniwala kayo? Kaya nga, sa month of answered prayer, kailangan alalahanin natin to, na pwede pala na maging answered prayer tayo dun sa prayer partner natin. Di ba? Kasi yung tawag dun, nahirapan ako. Wala akong trabaho ngayon. O, narinig mo. Pasok mo sa trabaho. Di ba? Ang tawag dun, being answer to prayer. And alam nyo, ito kasi, kayo ba naramdaman nyo yung pakiramdam na, yung parang biglang may sumagot sa'yo? Parang may nanlibre, may nagbayad ng bills nyo. Anong pakiramdam? Masaya, di ba? Nakaka-relief, di ba? Nakakatuwa, nakakatipid, nakakaaliw. Sari-saring pakiramdam. Bakit? Ang saya ng pakiramdam. Ngayon, bakit ko to sinama dito sa to? Kasi kanina, yung mga casual Christian, nasa sayo yon. Kung mangyayari at magaganap sayo. Itong bagay na to, pwedeng ngayong umaga na to, pwedeng maging preaching lang. Pero alam nyo ba na pwedeng maging makatotohanan to kapag nag-decide kayo this day na ngayong araw, ayoko nang maging casual Christian. Gusto ko na maging captivated Christian. And that is my prayer. That is the Jesus prayer. Hindi ko lang na lagyan ng verse lahat, pero nakaakmayan sa salita ng Diyos. Okay? Kaya dito, isa-isahin ko lang yung mga nakaraan. Again, kasi merong sinend sa GC namin. Hindi ko nasasabihin kung saang GC. Vlog siya ni Maricar. Tapos, sinasabi doon na minsan tayong mga tao, nagsa-silent treatment tayo sa mga kaibigan natin, pamilya natin, ka-churchmate natin, at mga close sa atin. For us, na maging parang mabait, di ba? Yung at least hindi ka nang aaway, at least hindi siya ma-offend sa'yo, di ba? Para wala kayong pag-usapan. Minsan, alam nyo, to tell you honestly, minsan nung napakinggan ko yon, minsan pala ganun ako. Nagsa-silent treatment ako na supposed to be, meron na akong dapat sabihin, pero hindi ko sinasabi for us na hindi tayo mag-away. Kasi alam nyo, lately, bago mag-anniversary, ito, heart to heart, kahit po yung mga nasa G-Meet. First time ko talaga nakaranas ng ganun. Na nag-preach ako, tsaka at the same time, meron akong mga diniscuss na something, pero may umatake sa akin directly. Talaga kaya, nagkaroon ako talaga ng medyo boundary. Sabi ko, teka, hindi ko pala to pwedeng i-touch. Kasi as indirectly, mga ngaway. Sabi kong ganun. Kaya, para sa akin, after nun, tinigilan ko. Sabi ko, hindi na ako magpaparinig tungkol sa gantong bagay. Hindi ko na sila kakausapin tungkol sa ganto. Tas ang malala, ganun din, meron din sa social media, di ba? May nagpaparinig din. Parang ganun. Sabi ko, first time in my life, in my 10 years of pastoral work, may mga ganun. Di ba? Kasi noon, directly lang, pabiro lang kapag may mga sinasabi sa akin. Pero ito, this time. Kaya parang nagkaroon tuloy ako ng silent treatment. Na which is, kapag naman kinonvert mo siya sa pastoral term, silent in the pulpit na. Yun nangyayari at nagaganap. Ngayon, dahil tayo lang naman din nandito, kayo lang ang nasa G-Meet, pag-usapan natin. Ano yung mga rason bakit nung mga kailan hindi ako makatulog,
Tapos ang bigat ng pakiramdam ko, and at the same time, nararamdaman ko na ito yung sinasabi ng Panginoon. Pero I forbid myself na sabihin because I try to please people. Na ayoko silang masaktan, ayokong ungkatin tong bagay na to kasi baka na naman mag-away kami. Pero ito talaga, yung mga na which is, alam nyo, kapag naging answer kayo sa prayer, mapapagaan natin ang mga gawain, yung mga spirit of heaviness, in a split of a second, mawawalang bigla, pag na-deal natin tong bagay na to. Okay? Kaya sabi dito, sana maging sagot tayo sa panalangin. Yung minsan parang kunwari, si Nico rin ang naaalala ko dito, yan sila Sai, sila Gerald. Yung pag kunwari may mga terms sila na, sagot ka na yung pastor, ako na bahala dyan. Parang ang lakas ng ang tindi ng relief na, praise God, may sumagot. Parang iniisip ko, itong mga sasabihin ko sa inyo, kapag nakapag-decide kayo na, sige pastor, sagot ko na yan, I will make an adjustment para masolusyonan yung bagay na yan. Ang laking tulong. Uusad tayong lahat. Sabi nga, akong bahala dito, ang laking tuwa, ang laking relief, ang laking ginhawa sa kaharian ng Diyos, mabilis umusad, walang backlog. Alam yan ng mga nagtatrabaho na walang backlog. Una po, try to be honest. Una, kaya hindi ako makatulog ng mga nakaraan dahil sa, number 1, pinagpe-pray ko na yung mayabang, maging humble na at wag nang makipagkompetisyon sa mga katim o kasama. Parang, halimbawa, dito sa church natin, parang mawala yon yung ganong bagay. Yung competition, saan man, music team, tambourine, flag, walang kompetisyon, walang magaling, walang yung parang ako lang gustong tumugtog, ganyan. Ako lang gustong magtambourine. Gusto ko mawala yung ganon. Para iwas stress, iwas isipin. Kasi alam mo, kapag may competition, hindi nagkakaayos eh. Parang kahit anong ayos mo, pa rin eh. Diba? Pero yun nga, kinorek ako sa bagay na to ng Panginoon. Sabi ng Panginoon sa akin, wag mo nang i-declare na mayabang. From now on, sabi ko na, in Jesus' name, magiging humble na to. In Jesus' name, magiging mapagkumbaba na to. Pangalawa, yung kuripot po, sinasabi ko lang sa Panginoon to, pero sinishare ko sa inyo, maging giver na po. At ipasakop lahat ng mga finances niya, wag na siyang magdamot sa Diyos at sa kapwa. Pangatlo, Lord, sana yung mga kabataan na may love life, sumunod na talaga sa palatuntunan ng Diyos at ipag-pray talaga ang God's will sa buhay. Lord, nawa po umiwas sila sa kasalanan at ipaglaban ngayong magra-rapture na ang kanilang purity, wag ma-involve sa premarital sex at umiwas sa iskandalo at magulong buhay. Kasi nitong lately, sabi ko sa inyo talaga, to tell you honestly, ang sama ng loob ko noong mga nakaraan. Kasi parang feeling ko, yung mga magbo-boyfriend lately, kala mo, ang feeling mga mag-asawa, di ba? Kaya may nga ako kay Ate Mar, may natutunan ako. Kasi minsan kapag kumakain kami sa labas, may mga ganon, yung parang kunwari, mag-asawa, tapos todo. Tapos sinasabi niya sa akin, hindi yan mag-asawa. Sabi ganon. Kasi kung mag-asawa yan, doon nila yan gagawin sa bahay. Di ba? Parang, hindi ko alam kung mag-ano sila, pero hindi yan mag-asawa for sure. Di ba? Kasi ang mag-asawa, doon gagawin sa bahay. Diba? Kaya nga, dito, kahit nga kila, di ba, sino yung prinsesa ng England? Yung mga royalty, mga dugong bughaw. Hindi mo makikita sa kanila pag na-picturean sila, si Princess, Kate, di ba? Kate, Middleton ba? Hindi siya. Kay Prince Charles? Basta, Prinsipe, hindi siya gaganon-ganon. Kasi alam nila yon sa royalty, bawal kumilos ng ganon. Pero naano ko sa mga ganon, may mga karelasyon, and sinasabi nilang Christian sila, pero ganon sila kung umasta. Diba? Kaya, hanggat maaari, magkaroon po tayo ng adjustment sa bagay na to. Kung pwede lang na maging answered prayer ka sa prayer ng Panginoon. Diba? When it comes sa purity, iwasan mo. Pang-apat, Lord, pray ko po na magbalikan na po yung mga broken families and parents. Magbati na po at magpakumbaba.
Panglima, magbati na po ang mga away-away ng mga churches. Ma-restore na po ang peace at unity sa body of Christ. And kung kaya naman natin na maging answered prayer, wag nang sumali sa gulo, so gawin natin. Lord, I pray na ang mga may sama po ng loob magpatawad na at kalimutan ang mga ginawa sa kanila nang sa gayon ay gumaling na sila sa mga past hurts and pains nila. At kung may sakit man sila, gumaling na sila ng lubusan. Diba? So, kung kaya mo naman na maging answer sa prayer na to, diba, gawin mo. Lord, maging committed na po yung mga lulubog lilitaw na Christian na sa tuwing event lang nandyan at kung may special na gawain. Nawa po dumating po yung time na malungkot man o masaya ang church, andyan sila. May merienda o wala, andyan sila. May pera sila o wala, andyan sila. May pamasahe o wala, andyan po sila. Umulan, umaraw, andyan sila. Pagalitan man o hindi, nandyan sila. So kung kaya mong maging answered prayer, sa bagay na yon, gawin mo. Pangwalo, Lord, mapuspos na po ang mga dapat mapuspos. Tumugon na po sa calling, yung mga may calling. Gumising na po ang natutulog. Magsipag na po ang mga tamad. Magkaroon na po ng malasakit ang mga walang pakialam. Diba? So kung kaya mo na maging answered prayer sa bagay na yon, diba? Maging answer sa prayer, gawin mo. Number 9, Lord, wag na pong magtinginan yung mga Kristiyano. Bumalik na po sa pagtingin sa Panginoon. Lagi po naming maalala na hindi po kami yung magaling, kundi ikaw po. Okay? Kaya yun yung mga naisip ko lately. Yun yung mga dahilan bakit minsan nababawasan yung buhok ko. Diba? At nagkaka-white hair ako. Pero laging sinasabi sa akin ni Ate Mer, ng pamilya ko, ni Larissa, Mama, huwag mo na silang isipin. Pero sabi ko nga, iniiwasan ko talaga. Diba? Pero laging nandyan. Diba? Meron nga ako chinat, sabi ko, gusto ko lang maging honest. Sabi ko, pag-pray mo rin ako. Kasi hindi ko talaga, ayoko makipagplastikan. Sabi ko, kasi talaga ako kapag nakikita ko kayo. Sabi kong ganyan. Kaya sana, parang basta ipag-pray mo rin ako. Pero yun nga, after ko na sabihin yon, after ko na mag-pray, nawala yung ganong feeling na naiilang ako. Diba? Kasi ganon parang may mga ganong pakiramdam. Pero sana, kayo din, ganon yung nyo, hindi laging iwasan, hindi laging silent treatment. Kung kailangan kausapin, kung kailangan pagdiskusyonan nyo tong bagay na to, diba? Sabihin nyo sa isa't isa. Nang sa gayon, maayos, diba? Sa tulong ng Panginoon. Kaya sabi dito, be an answer to prayer. Kung may magagawa ka man, kung kaya mo mag-adjust, kung mapipili mo naman, diba? So gawin mo. Pag-pray natin na magbalik na yung mga prodigals, magsimba na yung mga dapat magsimba. Tapos, ninote ko lang dito, sabi dito, alam nyo kung paano nating masasabi na revival is happening? Sabi, kapag nangyayari na daw ang revival o kumikilos na ang Panginoon, kapag nakita na natin na yung mga naglalasing, tumigil na sa paglalasing. Na mga binata o tatay, tumigil na sa pag-iinom. Magugulat kayo, yon, revival na yon. Kapag sinusuko na ng mga tao ang kanilang makalanan, ang mga pagsusugal nila, yan, revival na yon. Ang mga kabit nila, hinihiwalayan nila, tapos binabalikan nila yung mga totoong asawa, revival na po yun. Sabi, mga hindi pakasal, nagpapakasal na, ginagawa nilang maayos, they make it right, revival na po yun. Itinitigil sa mga business, sa mga pagtatrabaho, yung mga pandaraya, that is the true revival. Ginagawa ang lahat para maitama sa eskwelahan, sa pamilya, sa trabaho, sa church, yun po ang revival. Kaya nga nakagawa ako ng dito, pero nabasa ko lang siya noon, sabi, let us make things right for us to be ready to flight. Ibig sabihin noon, gawin nating tama ang lahat para maging ready tayo sa rapture. Amen po? Tapos meron pa nga akong quotation, nilagay ko sa notebook ko. Sa lahat ng mga nangangamba sa provision ng Panginoon, ini-impress sa akin ni Lord, sabi doon, when you do right, God will provide. Diba? When you do right, God will provide. Kung minsan, nag-aalala tayo, paano tong ganito, paano yung ganyan ko. Diba? Pero alam nyo ba, kapag ginawa mo kung ano yung tama, nanalangin ka, umasa ka sa Diyos, you live a holy and righteous life, God will provide. Ipapakita niya na hindi siya magkukulang,
Diba? Hindi siya magpapalya. Diba? Talaga naman aayos. Diba? Ang buhay po natin. And yun nga, gusto ko lang ipaalala sa bawat isa na pwede pala na maging sagot sa panalangin. Kaya sabi mo nga sa katabi mo, maging sagot tayo sa panalangin. Ni Jesus at nila Pastor. Diba? So again, siguro, mag-search kayo ng mga verses, makikita nyo talaga. Yung mga verses na yan, na akmang-akma. Diba? Sa mga sinabi po natin. Kaya dito, in conclusion, sa last po natin na part, papaalala ko lang sa inyo na, sige, pwede tayong maging answer sa prayer, pero tatandaan, lagi ko kasi itong nasa playlist, yun nga, yung kinanta nung choir nung nakaraan, yung Jesus is the answer, di ba? Pero kasi, minsan, naging na lang din sa atin, special number yung ganun. Pero hanggat maaari, sana po, makapag-minister itong bagay na ito sa inyo, di ba? Na still, di ba? Ano man ang mangyari, Jesus is still the answer. Okay? Sa mundo po natin. So, ganito po siya. Nasa kilang ako. Pag hindi mo alam ang gagawin, hindi mo alam ang solusyon, ito yun. Jesus is the answer for the world today. Above Him there's no other. Jesus is the way. Jesus is the answer for the world today. Above Him there's no other. Jesus is the way. If you have some questions in the corners of your mind, and traces of discouragement and peace you cannot find, reflections of the old past, they seem to face you every day. There's one thing I know for sure, that Jesus is the way. Chorus. Jesus is the answer for the world today. Above Him there's no other. Jesus is the way. Jesus is the answer for the world today. Above Him there's no other. Jesus is the way. I know you get mountains that you think you cannot climb, and I know that your skies have been so dark you think the sun won't shine. But I'm here to tell you that the Word of God is true, and everything that He promised, I tell you He would do it for you. And Jesus is the answer for the world today. Above Him there's no other. Jesus is the way, yes Lord. Jesus is the answer